Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi naaangkop sa mga bata. Ang gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Hindi mo ako lolokohin? Sabi nila, kapag malapit na ikasal, doon nagloloko ang lalaki. Promise, hindi kita lolokohin. Hindi totoo yung mga pamahiin na ganyan. Siguro yung ibang lalaki na miserable ang buhay, sinasayang yung babaeng mahal nila para sa mga babaeng para sa libog lang. Basta ako, hindi ko yun gagawin. Kahit kasal na tayo, hindi kita lolokohin. Sana totoo yung sinasabi mo. Dahil sa oras na malaman kong niloloko mo ko, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka. Wala akong pakialam sa ilang taon nating pagsasama at sa mga nagastos natin para sa kasal dahil hindi ako nagbibigay ng second chance sa mga taong manloloko. Dahil ang panloloko, hindi yun pagkakamali. Choice yun. Pinili. Minsan, ang pagiging mabuting kaanak ay hindi nagbibigay ng garantiya na kabutihan din ang matatanggap mo pabalik. Katulad ni Marjorie na nagmagandang loob para tulungan ang pinsan niyang may kapansanan, ngunit sa huli, pagtataksil lang ang iginanti sa kanya nito. Dahil sa galit niya, tuluyan siyang magpapasakop sa kapangyarihang itim. Sa paghihiganting gagawin niya, makakaya niya kayang maghilom sa sakit o ito lang din ang magiging dahilan para makaranas siya ng higit na pagdurusa. Oh, ang dami mo naman yatang binili ngayon. Ano yan, pang isang buwan na ba? Baka naman maubos ang budget mo. Eh di ba nga, lilipat na sa bahay si Badet? Kailangan ko ng dagdag budget. Yung iba rito, mga personal niyang pangangailangan. Yun ba yung kinikwento mo sa akin na pinsan mong hindi pantay yung binti? Para siyang iika-ika maglakad? Hindi ko pa nakita sa personal yon. Oo, siya nga. Bukas kasi nasa bahay na yon. Baka pala mamayang madaling araw. Hindi ko sigurado kasi inaayos niya pa yung mga gamit niya. Bakit ikaw mag-aalaga sa kanya? Akala ko ba may ka-live-in partner yon? Ano nangyari? Naghiwalay sila. Ang sabi niya, nahuli niya nga raw na may inuwing babae yung partner niya sa bahay nila. Kawawa nga sa halip na humingi ng tawad sa kanya, siya pa ang pinalayas. Ay, awang-awa naman ako kasi umiiyak sa akin. Paano ang budget niya? Huwag mo naman sabihin na sagot mo yun lahat. Babe, may pinag-iipunan tayo, di ba? Magpapakasal tayo next year. Hindi ko naman sinasabi na huwag kang maging mabait. Pero wag naman sobra. Hindi mo na obligasyon lahat sa angkan nyo, ha? Nung nakaraan, nagpapadala ka dun sa tita mo. Tapos may isa ka pang pinsan na pinautang na hanggang ngayon hindi ka pa binabayaran. Alam ko naman, babe. Pero kilala mo naman ako. Maawain ako. Hanggat kaya ko makatulong sa kapwa ko, talagang tutulong ako. Saka, hindi naman siya magtatagal sa bahay. Parang mabumove on lang siya. Healing, kumbaga. Alam mo naman kapag galing sa breakup, di ba? Kailangan niya ng taong makakausap. Wala naman siya kamag-anak rito sa Pampanga Maghahanap din naman daw siya ng trabaho. Ay, hindi na pala ako makakatambay na matagal sa bahay mo. Paano naman ako magpapalambing niyan? Pwede pa naman. Hiwalay naman ang kwarto namin. Di ba, 3 room meron sa bahay. Yung isa para sa closet ko. Tapos walang natutulog sa kabilang kwarto. Yun ang magiging kwarto niya. Basta sabihan mo ako pag kailangan mo ng tulong, ha. Iba talaga pag meron kang mabait na girlfriend. Ang hirap pagbawalan. Kaya mahal na mahal kita Sinamahan pa ni Noel ang kasintahan pa uwi sa bahay nito para tulungan siyang ayusin ang kabilang kwarto. Bago umuwi ang binata, nagkaroon pa ng saglit na romansahan sa dalawa. Dahil doon, hindi na nakauwi si Noel sa bahay niya. Doon siya natulog sa kwarto ng kanyang nobya. Kinabukasan, maagang nagising si Marjorie matapos na tumawag sa kanya ang pinsan. Maingat pa siyang kumilos dahil ayaw niyang magising ang nobyo sa himbing ng pagkakatulog nito. Bagong gising ka pa ata, ate? Sorry nakaistorbo pa ako. May pasok ka ba sa trabaho ngayon? Wala akong pasok kapag weekend. Tuloy ka. Labag mo na lang dyan yung mga gamit mo sa gilid ng sofa. Kumain ka na ba?
Hindi pa kasi ako nakakapagluto. Yung naiwan dito yung pagkain namin kagabi. Okay lang yan ate. Ano ka ba? Nakakahiya nga sa'yo eh. Hindi naman ako maarte. Huwag ka mag-alala. Huwag ka na mahiya. Tumutulong naman ako na bukal sa loob ko. Sandali iinitin ko ang pagkain. Kumusta ka naman pala? Eto, sobrang sakit pa rin ang puso ko. Ang hirap lang kasi tanggapin eh. Akala ko kasi mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Tapos bigla ko malalaman na matagal na pala sila nung babae niya. Bakit naman ganun ang ginawa niya sa'yo? Ilang taon na nga ba ulit kayo? 3 years na kami ate. Tapos 2 years na kaming live-in. Mabuti na lang hindi ako nagpakasal sa kanya nung February. Baka mas lalo akong kawawa, no? Ay oo naman, mabuti nilang talaga. Ang hirap niyan sa totoo lang ha. Kasi paano kung makilala mo na yung taong para talaga sa'yo tapos nakatali ka sa iba? Hayaan mo na yun. Maganda ka naman, matalino at mabait. Alam ko na makakatagpo ka rin ng lalaking para sa'yo. Yung hindi ka lolokohin. Hindi ko alam ate. Kasi naman, alam mo na, may kapansanan ako. Ang liit ng isa kong binti, tapos iika-ika pa maglakad. Nakakahiya kasi siguro talaga ako, ano. Yun din kasi ang sinabi ng ex ko, kaya niya ako niloko dun sa normal na babae. Mas maganda kasi yun, mas may pakinabang. Hoy, ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag mong ibaba ang sarili mo ha? Ako pa naman inis na inis ako kapag may naririnig ako mga ganyan. At ang kapal naman ng mukha ng lalaki na yon para sabihin na may diferensya ka. Baka siya ang may diferensya sa utak dahil cheater siya. Ay, ang aga nagigigil ako sa mga manluloko. Habang nagsasalita si Marjorie, bumukas ang pinto ng kwarto niya at lumabas ang kasintahan. Nabigla pa ito matapos na makita si Badeth. Medyo nagtaka pa siya pero naalala niya rin na may darating ngang pinsan ang nobya. Babe, siya yung pinsan ko si Badeth. Badeth, si Noel, boyfriend ko. Hi, hello. Kumusta ang biyahe mo? Hindi ka ba nahirapang magpunta rito? Buti hindi ka naligaw. Hindi naman po kuya, kasi yung nabook ko naman alam na rito. Live-in na rin po ba kayo ni Ate Marge? Nakakahiya naman pala, nakikisiksik ako sa inyo rito. Sure ka ba ate na okay lang? Hindi kami live-in. May bahay siyang sarili. Diyan lang sa kabilang barangay. Minsan lang siya matulog rito, lalo kung day off ko. Ay, wag ka nang mahiya ka naman. Biro lang. Napag-usapan na natin to eh. Alam ko naman na pupunta ka rito. Huwag ka na mag-post sa akin kasi hindi mo naman ako lolo. Bata pa ako. Huwag mo na maipadaman na tumatanda na talaga ako. Palabiro pala tong boyfriend mo ate. Ngayon lang kita nakita ya. Gaano na ba kayo katagal? 10 years na kami. 10 years na siyang baliw na baliw sa akin. Crush na crush ba naman ako niyan eh. Mga 1 year niya rin ako niligawan ha. Pero sulit naman. Kasi may pogi siyang boyfriend na magiging asawa na. Hoy, ang galing mo naman. Sino kaya sunod ng sunod sa akin noon? Kahit na ilang beses kong ipagtabuyan, panay pa rin sabi ng gusto ako? Oo na po, madam. Sige na po. Respeto naman sana sa bagong single dito oh. Huwag niyo naman sana akong inggitin. Kawawa naman ako. Sino kalambingan ko? Ito kasi si Noel eh. Wag na nga. Baka mamaya bigla na lang tong umiyak. Kumain na nga lang tayo. Hindi yan. Magiging maayos din naman ako. Balang araw, makakatagpo rin ako ng katulad ni Kuya Noel. Mabait na, maalaga at mahal na mahal ang nag-iisang Ate Marjorie. Paano ba kayo nagkakilalang dalawa? Sige na, kwento nyo naman sa akin. Kasi ang naaalala ko lang ate, bata pa ako noon, may boyfriend ka doon sa probinsya natin, di ba? Yung anak ni Kagawad. Oo, ang buo ko ngayon, naniloko rin ako. Yung last boyfriend ko, bago ko nakilala si Noel. Mga 1 taon din akong single ha, kasi dumaan ako sa healing talaga. Sa totoo lang, sobrang hirap talaga niyang pinagdadaanan mo. Ewan ko ba kasi sa mga lalaking manluloko? Hindi ko naman nilalahat ha, pero meron talagang hindi makontento eh.
Pero tiwala ka lang, kasi kapag naging maayos ka at mas minahal mo ang sarili mo, makikilala mo rin yung lalaking ipakikita sa'yo na hindi ka mahirap mahalin. Yung taong kahit na anong trauma at trust issues mo, hindi magiging problema sa kanya. Kasi ipapakita talaga niya yung sa'yo yung mahal na mahal niya, kahit yung pinakasirang parte ng pagkatao mo. Wow, di ko naman alam na ganito pala kagaling mag-advise ang mahal ko. Pwede ka na mag-podcast, babe. Oo nga, te. Ang ganda pa naman ng boses mo. 'Di ba? Nag-DJ ka noon sa radyo. Talagang sumang-ayon ka pa sa sinabi ni Noel? Hay, kayo talaga. Ngayon, feeling ko may kakampi na yan kapag aasarin ako. Ewan ko sa inyo. Basta ako kakain na, nagugutom na ako. Kahit na paano ay nagkaroon ng panibagong buhay ang bahay ni Marjorie. Lalo na ngayong may kasama na siya. Dahil kapag wala si Noel, sobrang tahimik ng bahay niya dahil mag-isa lang naman siyang nakatira. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang pananatili ni Badette sa bahay ng kanyang pinsan. Maganda ang kanilang samahan dahil marami silang napag-uusapan. Minsan ay tungkol sa lugar nila, minsan naman ay tungkol sa buhay pag-ibig. Isang gabi pagka-uwi ni Marjorie, naabutan niya ang pinsan na umiiyak sa sala. Oh, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May masakit ba? Ano nararamdaman mo? Ate, yung ex ko, ikakasal na sila nung babaeng pinalit niya sa akin. 1 linggo pa lang kaming hiwalay. Sobrang sakit. Hindi ba ang sabi ko sa'yo na wag mo nang alamin ang nangyayari sa kanila? Nakablock ka na sa kanya. Nag-stalk ako gamit isa kong account. Hindi ko kasi mapigilan eh. Miss na miss ko na kasi siya. Gusto ko na ulit siyang makita at makasama. Bakit ganun? Bakit parang wala lang sa kanya yung 3 taon namin? Bakit mas mahal niya yung bago niya? Ako yung nakasama niya nung walang-wala siya eh. Tapos ngayon, parang hindi na niya ako kilala. Hindi ba ako sapat para mahalin? Sapat ka. Kamahal-mahal ka. Sadyang hindi lang talaga ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay. Kailangan mong gawin ngayon, maging matatag para sa sarili mo. Oo, alam ko parte ng pag-move on yung nararamdaman mo at valid naman ang feelings mo. Pero wag mo sanang hayaan na malugmok ka. Hindi lang sa kanya iikot ang mundo mo. Hindi siya ang buhay mo. Naging parte lang siya. Pero mahal na mahal ko talaga siya, ate. Hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko kung tuluyan na siyang mawawala sa akin. Hindi ko alam kung makakalimutan ko pa siya eh. Sobrang bigat sa dibdib ko. Ang hirap huminga. Kakayanin mo yan, naniniwala ako sa'yo. Sige, hayaan mong damahin niyang sakit na yan hanggang sa wala ka na talagang maramdaman. Mahal mo siya, oo, gets ko yun, pero kapag dumating ang araw na matanggap mo na yan, alam ko na magpapasalamat ka na hindi kayo nagkatuluyan. Sana nga, ate. Sana nga. Hindi natigil si Badette na umiyak. Awa ang tanging nararamdaman ni Marjorie dahil alam niya ang pakiramdam ng niloko ng lalaking minamahal. Alam niya rin na mahirap talagang matanggap na magiging masaya na ito sa taong ipinalit sa kanya. Kaya isinasama niya sa mga dasal niya ang paghilom ng kanyang pinsan at ng iba pang mga tao na nakakaranas ng ganong pakiramdam. Habang lumilipas ang mga araw, pinipilit ni Marjorie na libangin ang pinsan niya. Kaso, madalas kasi itong nasa loob lang ng bahay mag-isa kapag nasa trabaho siya. Ayaw din naman ni Badette lumabas-labas nang hindi siya kasama. Babe, 5 PM mamaya ha? Di ka ba mag-OT? Date tayo. Sunduin natin si Badette.
Sure ka ba? Ayaw mo ba na tayo lang ang mag-date muna? Uwian na lang natin siya ng pagkain. Nag-aalala kasi ako sa kanya eh. Mag-isa lang siya dun sa bahay ngayon tapos ito pang usapan namin sa chat. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magdrama. Palaging gusto na niyang mamatay. Kasi nga ayaw niyang makita na masaya yung ex niya kasama yung ibang babae. Hindi pa rin pala talaga siya nakaka-move on. 1 buwan pa lang naman, babe. Sino ba namang tao kayang mag-move on ng ganong kadali? Siguro yung mga taong may reserba o hindi na talaga mahal ang ex nila. Pero siya kasi, first love niya yun eh. Tapos mahal naman nila ang isa't isa. Kaso nga lang, niloko naman siya. Oh, sige na pala. Basta 5 PM sunduin kita ha. Pasok na ako. I love you. Humalik muna si Noel at naglambing sa nobya bago ito nagtungo sa kabilang palapag ng gusali na pinapasukan nila. Iisang kumpanya lang naman ang trabaho nila pero magkaiba sila ng departamento. Nagpatuloy sa trabaho si Marjorie habang kinakausap niya rin ang pinsan niya. Binibigyan niya ito ng magagandang salita at pag-asa. Hanggang sa hindi niya namalaya ng oras, malapit na matapos ang oras ng trabaho nila. Nang sandaling paalis na siya, kinausap siya ng amo niya na magdadagdag pa ng 2 oras sa trabaho dahil may kailangan silang tapusing report. Nakipagkita muna si Marjorie sa kanyang nobyo para sabihin na hindi sila magsasabay na umuwi. Pwede naman kitang hintayin dito sa sasakyan eh. 2 oras lang naman yan. Hindi na, magpahinga ka na rin. Wala naman tayong pasok bukas. Doon na lang tayo mag-date. Ngayon ko nga gustong maglomi. Pwede naman yan bukas. Ako na lang magluluto para sa'yo, para mas masarap pa. Ay, babe, pwede na sa bahay ka na lang muna umuwi ngayon. Nag-aalala kasi ako kay Badet eh. Baka kasi kung anong gawin niya sa sarili niya. Sige na, babe. Please. Oo na, sige na. Wala naman ako magagawa eh. Magiging tagabantay na lang ako ng pinsan mong broken-hearted. Sige na, chat mo ako kapag pauwi ka na para sunduin kita. Hindi na, sabay na ako uuwi kay May. Basta chat mo ako ha. Ingat ka sa pag-uwi. I love you. I love you too. Chat ka rin kapag andun ka na sa bahay ha. Balitaan mo ako kung kumusta si Badet. Labag sa kalooban ni Noel noong una na sundin ang gusto ng nobya, pero ginawa niya pa rin. Pagkarating niya sa bahay, narinig niyang umiiyak si Badet. Hindi naman siya sanay na magpatahan ng ibang babaeng umiiyak, maliban na lang sa kanyang nobya. Gusto mo ba ng ice cream? Para tumigil ka na sa kakaiyak dahil sa walang yang ex mo. Andito ka na pala, kuya. Hindi kita napansin. Pasensya ka na ha. Nakakahiya naman. Lagi na lang akong umiiyak. Sana makaya ko to. Ang hirap kasi. Tapos ang dami ko pang nababasang panlalait sa akin ng mga kaibigan at pamilya niya. Kanina, nagpalit siya ng profile pic kasama yung bago niya. Tapos comment doon ng mama niya na masaya sila kasi nga hindi na pilantod ang jowa ng anak niya. Hindi raw mahahawa sa kapansanan ko ang magiging anak namin kung sakali man. Kasalanan ko ba na ganito ako pinanganak? Siguro naman wala namang tao na gustong ganito isilang, di ba? Pasensya na, hindi ako marunong mag-comfort eh. Samahan na lang kita rito hanggang sa dumating si Marjorie. Okay lang, ya. Upo ka na lang dito sa tabi ko. Baka pwede ring payakap ako. Ha? Yakap talaga? Bakit? Wala namang mali siya yun. Yakap ang pang-comfort mo sa akin. Depende na lang siguro kung may iba kang kayang gawin para mawala tong sakit na nararamdaman ko. Tayong dalawa lang din naman ang nandito eh. 2 oras pa bago dumating si Ate Marjorie. Teka, kung saan-saan na napupunta ang kamay mo. Huwag dyan, baka hindi ako makapagpigil. Ayokong lukuhin si Marjorie, ano ba? Hindi naman to magiging panloloko sa kanya kung hindi kanya mahuhuli. Galingan mo na lang para hindi kanya mahalata. Alam mo ba,
Unang kita ko pa lang sa'yo, iba na yung pakiramdam ko. Napatouch myself na nga lang ako nung araw na yun. Ang ganda pa ng boses mo. Nakakalibog tuwing naririnig ko. Iniisip ko nga minsan na sana ako na lang si Ate Marjorie. For sure, gabi-gabing mainit ang kama natin. Please, Badet, lumayo ka sa akin. Hindi to maganda. Nadadala ka lang ng emosyon mo dahil broken-hearted ka. Hindi to tama. Hindi tama, pero halata namang nararamdaman mo rin yung init ng katawan mo. Alam ko na gusto mo rin akong tikman, di ba? Baka kapag nangyari yun, mas hanapin mo ang katawan ko. Halata namang mas magaling ako kaysa kay Ate Marjorie. Try lang natin, para naman may thrill. Pinilit labanan ni Noel ang sarili niya kahit na nararamdaman na ng katawan niya na gusto na niyang bumigay. Iniisip na lang ni Noel ang tagal ng relasyon na meron sila ng kanyang nobya. Kung gagawa siya ng kasalanan, alam niyang maaaring masira ang mga pangarap na binuo nila. Hindi nagtagumpay si Badet sa pangaakit niya sa nobyo ng pinsan. Hanggang sa napapadalas na ganon ang ginagawa niya tuwing silang dalawa lang ang naiiwan na magkasama. Hindi na alam ni Noel kung hanggang saan ang hangganan ng pagtitimpi niya. Ang bango talaga ng mahal kong yan. Pakis nga po ako. Babe, ano ba? Nakita mong may inaasikaso ako ngayon, di ba? Kailangan ko itong maihabol ngayong gabi. Kasi naman tong si Clydin, hindi pa tinapos yung report niya bago nag-vacation leave. Ako tuloy ang nahihirapan ngayon. Mamaya na yan, babe. Sige na. Miss na kita eh. Pagbigyan mo na ako. Ilang buwan na natin tong hindi ginagawa. Hinaan mo naman ang boses mo, babe. Mamaya nasa labas si Badet, marinig pa tayo. Alam mo naman na manipis lang ang pader ng bahay na to. Buti sana kung tayong dalawa lang ang nandito, di ba? Uy, tara pala sa bahay. Doon ako lang talaga mag-isa. Ano, iiwan ko dito si Badet? Alam mo naman na hindi yun pwedeng mag-isa. Baka mamaya kung anong gawin niya sa sarili niya eh. Tsaka may ginagawa pa ako. Sa susunod na lang yan, wala ako sa mood. Naglalambing lang yung tao eh. Ano ba naman kung ituloy mo na lang yan mamaya? Panay na lang kasi ibang taong inaatupag mo. Paano naman ako? May pangangailangan din ako bilang lalaki. Ang kulit mo kasi. May ibang panahon pa naman para dyan. Alis na ako. Uwi na lang ako. Kesa naman nandito nga ako pero wala naman pala mangyayari. Chat mo na lang ako bukas kapag may pupuntahan tayo. Hindi pinigilan ni Marjorie ang nobyo dahil sobrang sanay na siya sa tagal ng panahon na ganoon si Noel. Alam niya naman na kapag gising ng nobyo kinabukasan, maayos na itong mag-isip at siya mismo ang hihingi ng tawad sa inasta nito. Pagkalabas ni Noel, naabutan niya si Badet sa sala, suot ang napakaiksing short at manipis na puting sando. Halatang wala itong panloob dahil bakat na bakat ang kanyang dibdib. Mas lalong nag-init si Noel. May mapang-akit din na tingin sa kanya si Badet. Gusto na niyang bumigay pero hindi niya alam kung paano. Nasa iisang bahay sila. Hindi niya pwedeng gawin yon nang kasama ang kanyang nobya. Marahan na lumapit si Noel sa dalaga at ibinigay ang isa pa niyang numero. Binulungan niya ito na pwedeng dumalaw si Badet sa bahay niya. Hating gabi na, habang mahimbing ang tulog ni Marjorie, lumabas ng bahay ang pinsan niya para puntahan si Noel. Akala ko hindi ka napupunta eh. Sino ba naman ang tatanggi sa ganito, di ba? Ang lakas talaga ng hatak mo. Hindi ko alam kung bakit kapag naiisip kita, nagiinit ang katawan ko. Nakakagigil ka kahit hindi pa kita natitikman. Ngayon mo malalaman kung bakit. Para bang walang katapusan nilang pinagsawaan ang buong magdamag. Nakalimutan na ni Noel ang pangako niya sa kanyang nobya dahil na rin sa tukso. Magaling si Badet pagdating sa kama, kaya kuhang-kuha niya ang kiliti ni Noel. Hindi ganoon si Marjorie, kaya alam ng binata na hahanap-hanapin niya ang linamnam na dala ni Badet.
Kinabukasan, umaga na nang umuwi si Badeth. Naabutan niya pa ang pinsan na nagluluto at halatang bagong gising din. Oh, akala ko natutulog ka na sa kwarto mo. Saan ka galing? Nagpahangin lang ako sa labas. Sinubukan ko maglakad-lakad mag-isa. Alam mo yun, para kahit na paano maging maayos naman ako. Ano, kumusta naman? Ayun, nagiging maayos na ako. Alam mo yun, te, sobrang gaan ng dibdib ko. Para na ulit akong nabubuhay sa mundo ko. Oo, minsan naiisip ko pa rin ang ex ko kasi mahal ko talaga siya. Pero ngayon, parang unti-unti ko na ring tinatanggap na hindi talaga kami ang itinadhana. Wow, yan na yun. Tuloy-tuloy na yan. May araw lang talaga na dadalawin ka ng lungkot. Pero yun na rin ang araw na alam mong nakakausad ka na. Magiging maayos ka rin. Tatagan mo lang ang loob mo. Magpakasaya ka sa labas. Tapos kumilala ka ng mga bagong kaibigan. Makakatulong din sa'yo pag ganun. Oo nga, ate. Salamat din dahil nandyan kayo ni Kuya Noel kasi palagi niyo akong tinutulungan. Kung wala kayong dalawa, baka hindi ko talaga kakayanin ang buhay. Oo nga pala, tulog ba si Kuya Noel? Hindi naman siya dito natulog eh. Nagtalo kami kagabi kaya ayun, umuwi. Hindi mo naman ata pinagbigyan eh. Alam naman niyang busy kasi ako. Pero hayaan mo na, baka mamaya yan nandito na siya. Malawak ang ngiti ni Badeth dahil alam niya sa sarili niyang mas nakakalamang na siya sa kanyang pinsan. Nahirapan siyang maakit si Noel pero kilala niya ang karamihan sa mga lalaki. Madali silang matukso, lalo na kung hindi sila tinitigilan. Hindi lang unang pagkakamali ang nangyari dahil nasundan pa yon. Kapag hindi magkasama ang magkasintahan, sumasalisi silang dalawa. Madalas sa bahay ni Noel, minsan sa bahay ni Marjorie, o kaya sa hotel. Ang swerte talaga ni Ate Marge. Ibang klase. Iba ka maging halimaw sa kama. Lumalaman ka ng buo. Bakit hindi niyo ba madalas ginagawa to? Hindi naman mahilig si Marge. Minsan nga, once a month lang. Sa pilitan pa yun. Nung bago pa lang kami, siguro mga 3 times a month. Sinong mas magaling sa amin? Ikaw, ang dami mong posisyong alam. Medyo boring si Marge pagdating sa kama. Pero mahal na mahal ko siya. Mahal mo? Pero may ganitong nangyayari sa atin? Ayos ka rin ah. Okay lang din naman sa akin na ganito tayo. Isa pa, mas masaya nga yung nagtatago tayo eh. Huwag lang mahuhuli, no? Kasi sa ating dalawa, mas kawawa ka dahil mawawala sa'yo si Ate Marge. O kaya, pwede naman na tayong dalawa na lang, di ba? Ayoko. Iba pa rin si Marge. Mas magaling ka lang sa kama pero hindi kita kaya ipagmalaki sa pamilya ko at sa mga barkada ko. Sorry pero kasi mas kilala ng mga magulang ko si Marge at mahal siya ng mga yon. Magagalit sila kung ipapalit ko lang sa kanya isang gaya mo. Gaya ko? Anong gaya ko? Ano bang mali sa akin, ha? Talagang hindi mo pa alam kung anong mali sa'yo? Hindi pa ba nasabi sa'yo ng ex mo? So, nakakahiya talaga tong kapansanan ko? Ewan, baka para sa iba kaya kang tanggapin. Malay mo, kapag nakahanap ka ng ibang lalaki na seseryosohin ka kahit na ganyan ang binti mo, hindi pantay. Basta para sa akin, hindi ka pasado sa panlabas. Pwede naman kung pangkama lang. Maganda naman ang katawan mo Makinis ka rin at maputi. Hindi maitatanggi ni Badeth na nasaktan siya sa sinabi sa kanya ni Noel. Ang buong akala niya ay gusto talaga siya nito, lalo pa at napapadala silang nagtatalik. Malambing din ito sa kanya kapag silang dalawa lang ang magkasama. Ang buong akala ni Badeth, naghihintay na lang si Noel ng tamang pagkakataon para makipaghiwalay sa nobya nito. Pero mali siya. Dahil kahit pala may nangyayari sa kanila, kahihiyan pa rin ni Noel ang iniisip niya kapag nalaman ng lahat na ipinagpalit niya ang babaeng perpekto sa babaeng depektibo. Dahil dinamdam yon ni Badeth, gumawa siya ng paraan para mas lalong pag-awayin ang dalawa.
Kung masisira niya ang relasyon ni na Marjorie at Noel, iniisip niya na siya naman ang pipiliin ng binata. May pupuntahan ka ba? Bihis na bihis ka ata. Wala naman. Lalabas lang ako. Bakit? Masama bang mag-ayos para sa sarili? Hindi naman. Maganda nga yan nag-aayos ka na ulit. Gumaganda ka na. Tama yan, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Anong gusto mong palabasin? Napangit ako, ganon? O sige, ikaw na ang maganda. Siguro nilalait mo rin ako dahil pilantod ako. Ganon? Na di pantay ang binti ko? Napayat at mas maiksi ang isa? Akala mo naman kung sino kang perfect? Maganda ka lang naman dahil maputi at maganda yung mga damit mo. Pero kung ikaw ang naging ganito sa akin, baka mas pangit ka pa. Nagagalit ka ba sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala ding masama sa sinabi ko. Pinapataas ko lang naman ang self-confidence mo. Kunwari ka ring mabait no? Akala mo talaga mahinhin kang babae Baka alis na nga. Hindi kaagad nakapag-isip ng maayos si Marjorie. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng pinsan. Iniisip na lang niya na maaaring parte na lang yon ng pagbabago nito dahil sa sakit na naranasan niya. Hindi na pinatulan ng dalaga si Badet. Sa halip ay mas inunawa niya na lang ito. Pero habang tumatagal, may mga pasaring na sa kanya ang pinsan. Hindi man direktang sinasabi sa kanya, ramdam niyang may lihim itong galit sa kanya. Babe, nakikinig ka ba sa sinasabi ko sa'yo? Bakit nakatulala ka dyan? Anong iniisip mo? Alam mo, may napapansin ako kay Badet Ikaw ba? May napapansin ka bang nagbabago sa kanya? Ewan ko, ano bang pagbabago? Yung buhok niya, bagong gupit. Hindi yan. Kasi parang galit siya sa akin May naaalala ka bang nagawa ko sa kanya? Ay nako, wag kang magpaka-stress sa mga ganyang bagay. Hayaan mo siya sa buhay niya. Matanda na siya para isipin mo pa. Ano na, yung sa usapan natin. Di ba pupunta tayo sa Taiwan next month? Naayos ko na yun Basta yung leave mo, baka makalimutan mo. Ayokong hanggang dun magtatrabaho ka. Sige. Pero dadaan muna tayo kina mama mo, di ba? Yung ibibigay ko sa kanya, andun pa rin sa bahay. Nasabi ko na yun, naghihintay nga siya sa atin last week pa Pero ang sabi ko, busy pa tayong dalawa. Dadaan pa ba tayo sa bahay? Wait, may nagchat sa akin. Si mama yata to. Nakatingin lang si Marjorie sa mukha ng kanyang nobyo. Tila ba nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata? Hindi mawari kung bakit bigla na lang nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib si Marjorie. Sa tagal nilang nagsasama ni Noel, yun ang unang beses na nakaramdam siya ng pagdududa. Wala namang ibang pahiwatig, wala siyang nakita o narinig, pero meron siyang nararamdaman na maaaring may ginagawang mali ang nobyo. Nais niyang isawalang bahala yon, pero alam niya na hindi lang basta ang pakiramdam na yon. May babala ito para sa kanya. Simula nun, hindi na nawala sa utak niya ang paghihinala na baka niloloko siya ni Noel. Habang mag-isa si Marjorie sa loob ng bahay, biglang pumasok ang pinsan niya pero halatang may ginawa itong kababalaghan dahil sa gulo ng kanyang buhok at may marka pa sa kanyang leeg. Gising ka pa pala? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala. May gumugulo lang sa akin. Tungkol saan? Sabihin mo na sa akin. Baka mamaya sabihin mong ang sama kong pinsan sa'yo. Sorry na ate, nito kasing mga nakaraang araw na mainit ang ulo ko at akala mo inaaway kita. Parang naging parte lang ng healing ko. Huwag mo isipin na may sama ako ng loob sa'yo. Wala yon. Hayaan mo na. Naiintindihan ko naman Kailangan mo ba ng kausap? Ano bang nangyari? Sa trabaho mo ba yan? O sa inyo ni Kuya Noel? Ano na palang nangyayari sa inyo? Hindi ko na kayo madalas nakikitang magkasama. Huwag mo na lang sabihin sa kanya to Hindi ko alam kung praning lang ba ako pero feeling ko may babae siya. Oo, may ginagawa siyang kakaiba. Basta, hindi ko maipaliwanag Pero alam mo naman yon, di ba?
Yung pakiramdam na okay naman kami, maayos kami, hindi kami nag-aaway, pero may mali eh. Ayoko magduda sa kanya pero feeling ko may babae siya. Paano mo naman nasabi na may babae siya? I mean, paano mo naisip yun bukod sa pakiramdam mo? Nakita mo ba na may kachat siyang iba? May katawagan? May bali-balita sa opisina niya o sa mga common friends nyo? Wala naman. Saka ni minsan sa tagal namin, hindi siya nagloko sa akin. Ay, ewan ko. Feeling ko pagod ka lang sa trabaho mo. Wala yan. Kung hindi mo naman siya nahuhuli, ibig sabihin lang wala. Baka iniisip mo lang yan kasi gusto mo na mag-away kayo. Minsan kasi tayong mga babae ganyan eh. Iniisip lang natin tapos ang gusto lang natin away para lambingin tayo. Sana nga ganun lang yun. Saan ka pala galing? Medyo familiar yung amoy ng pabango mo. Nakipagkita lang ako sa kachat ko online. Sige, maliligo na ako. Pahinga ka na rin. Hindi magkakamali si Marjorie sa amoy na yun. Pabango yun ni Noel. Imposible naman na nagkataong may kaparehas na pabango ang nobyo niya. May pinagkukunan nito ng pabango na pag-aari ng kaibigan niya. Siguro kung doon galing ang pabango ng kinitang lalaki ni Badeth, pwede ring kakilala yon ni Noel. Nagkagulo na ang mga bagay sa utak ng dalaga. Hindi na niya alam kung anong uunahin, anong papakinggan. Kaya inisip niya na maaari ngang dahil lang sa stress, kaya lahat na lang ng tao sa paligid niya ay pinagdududahan niya. Ayaw niya ng ganoong pakiramdam, kaya mas pinili niyang magpahinga. Ilang araw ding nagtagal ang pagdududa niya, kaya inisip niya na baka dahil lang yun sa trabaho nila. Ang dami kasing nangyayari sa loob ng opisina, mula sa problema sa trabaho hanggang sa mga bali-balita ng mga kabitan at panloloko ng mga katrabaho. Natuloy ang pag-alis nila ng bansa ni Noel. Habang nagsasaya sila sa pamamasyal, kahit na paano ay natabunan ang mga iniisip ni Marjorie na baka may ibang babae ang nobyo. Maayos siyang pakitunguhan nito. Mas lalong pinadama sa kanya na mahal siya nito. Para tayong bagong kasala. Ang saya pala kapag ganito tayo eh. Sa susunod, magpaplano ulit ako na iba pa nating gala. Dapat dati pa natin to ginawa eh. Kaso lagi ka naman kasing busy kaya yung malalapit lang sa atin ang nagagala natin. Japan ang pag-iipunan ko next time. Itatago ko na agad yung kikitain ko dun sa bagong project ng isang kliyente ko. Babe, may kasal pa tayong pinag-iipunan. Yun na lang muna. Eh sa honeymoon ba? Mas maganda kapag nasa malayo tayo tapos walang problema sa trabaho. Alam mo, gusto ko kasi ibigay lahat sa'yo. Gusto kitang maging masaya. Alam mo, napansin ko sa pagstay natin dito, naging masaya ka talaga eh. Iba yung aura mo, ang aliwalas mo eh. Sa tagal ba naman natin magkasama, alam ko na kung may problema kang hindi sinasabi sa akin. Pero nung nandito na tayo, parang nabawasan yun. Eh, ano ba kasing problema mo, babe? Akala ko ba hindi na natin pag-uusapan ng ganyan? Last day na natin dito. Oo nga. Tara na, mag-picture ka na. Ang ganda pa naman ng OOTD mo. Ang ganda mo talaga, babe. Basta airdrop mo sa akin lahat ng pictures at video ko dyan sa phone mo. Maayos ang naging takbo ng relasyon ng dalawa hanggang sa muli silang bumalik sa Pilipinas at balik trabaho. Kahit na gumaan ang pakiramdam ni Marjorie, may ibang dala ang aura ni Badeth sa kanya. Bibihira na lang silang magkitang dalawa sa bahay dahil madalas itong lumalabas. Ang paalam sa kanya, naghahanap na siya ng bahay na malilipatan niya dahil baka magsimula na rin siya sa trabaho. Hinahayaan na lang yon ni Marjorie dahil ilang buwan na rin namang nakatira ang pinsan niya sa kanya. Habang nasa trabaho ang dalaga, nilapitan siya ng isa niyang katrabaho. Nagtanong kung may kakambal daw ba ang nobyo niya kasi kung di siya nagkakamali, nakita niya yung pumasok sa isang hotel kasama ang isang babae. Sure ba kayo sa nakita nyo? Baka naman kahawig lang niya.
May mga pinsan kasi siya na kaparehas niya ng katawan eh. Kaya kapag nakatalikod or malayo, aakalain mong siya talaga. Eh ang dami pa naman ng kamag-anak dito. Sinabi ng katrabaho niya na hindi nga sila sigurado dahil nakatalikod yun. Pero ang alam nila, suot ni Noel ang kulay asul nitong damit na minsang nakikita nilang suot niya sa opisina nila. Nagbiruan pa nga raw sila ng mga kaibigan niya na papasok pa lang ng hotel ay iika-ika na ang babae. Yun daw pala, may problema yung isang binti ng babae. Nang marinig ni Marjorie yun, ang unang pumasok sa utak niya ay ang kanyang pinsan. Para bang may sumabog sa kalooban niya, kaya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi na siya mapakali simula nun, pero ayaw niyang komprontahin ang pinsan o ang nobyo dahil baka mali lang siya ng hinala. Babe, OT ako. Hindi ko alam kung 1 hour or 2. Una ka na uwi ha? Sure ka ba? Pupunta na lang ako sa bahay mo. Magluluto ako ng dinner. Ha, sige, ikaw na bahala. Balik na ako sa loob. Hindi totoo ang mga sinabi ni Marjorie. Gusto niya lang talagang hulihin ang nobyo. Kung tunay nga ang hinala niya na may namamagitan dito at kay Badet. Nagpalipas lang ng ilang minuto ang dalaga bago siya umalis at umuwi. Nanginginig ang tuhod niya habang naglalakad papunta sa bahay niya. Nanlalamig ang buo niyang katawan. Alanganin pa siyang buksan ang pinto dahil dinig niya ang ingay ng mga taong tila ba naghaharutan sa loob. Huminga siya ng malalim bago niya binuksan ang pinto. Naabutan niya ang dalawa na nasa sofa. Malapit masyado si Badet na kulang na lang ay kumandong sa nobyo. Nang makita siya ni Noel, agad na naitulak nito si Badet. Akala ko ba OT ka ngayon, babe? Sana sumabay ka na sa akin. Hindi raw pala ako kasama sa mag-OT. Hindi na kita tinawagan dahil baka nagluluto ka. Nauna na yata kayo mag-dinner? Nagpapakulo pa lang ako ng karne. Yung nakita mo kanina, Ate Marge, wala lang yun. Kinukulit ko lang si Kuya Noel. Miss ko na kasi ang mga kuya sa probinsya. Tumawag kasi sa akin. Sakto dumating si Kuya Noel. Muntika na nga akong maiyak kasi miss na miss ko na ang pamilya ko. Ganun pala kayo ng mga kuya mo ka-close. May pakagat labi pa ha, tapos haplos sa buhok. Wala namang ibig sabihin yun, ate. Ano bang akala mo sa akin, mang aagaw? Alam ko ang pakiramdam ng niloko at inagawan. Hindi ko hahayaan na maramdaman mo yun o ng iba pang kababaihan. Tayo-tayo lang namang mga babae ang dapat nagsusuportahan eh. Saka halata namang mahal na mahal ka ni Kuya Noel, kaya hindi ka niya lulukuhin. Ano ka ba naman, babe? Ang bata pa niyang si Badet. Wala akong kapatid na babae kaya parang bunso na namin yan. Sa kapinsan mo yan. Walang mali sa nakita mo kanina. Eh bakit dalawa pa kayo nagpapaliwanag? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Huwag kayong kabado. Wala lang sa akin yan. Pumasok sa loob ng kwarto si Marjorie. Bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib. Pinipilit niya lang maging kalmado dahil alam niyang makakagawa siya ng mali sa kapwa niya kapag pinairal niya ang galit. Wala naman siyang naabutang ginagawa ng dalawa kaya wala muna siyang gagawin. Nang gabing yun, naging malamig ang pakikitungo ni Marjorie sa nobyo at idinahilan ang problema sa opisina. Doon na natili si Noel para lambingin ang nobya dahil ayaw niyang magduda ito lalo sa ginagawa nila ni Badet. Hilutin ko nga ang ulo mo para hindi ka masyadong stress. Bakit kasi ikaw lang ang sumasalo ng ganyang problema? May mas mataas pa naman posisyon sa'yo, di ba? Sila dapat ang magresolba niyan. Sa amin pa rin naman ang malaking epekto. Kaya kailangan din namin kumilos. Malaki yung bitbit ng department namin. Ayoko na isipin ang problema sa opisina. Gabi na. Dapat nagpapahinga na ako. Tara na, yakap ka na sa akin para naman makatulog ka na. Kawawa naman ang mahal kong yan. Lagi na lang stress. Hayaan mo, kapag kasal na tayo at may mga anak na, gusto ko na sa bahay ka na lang magstay ha. Hayaan mo na ako na mag-provide para sa pamilya natin.
mas lalo kong sisipagan sa pagtatrabaho. Mahal mo pa ba ako? Ha? Bakit naman ganyan ang tanong mo? Malamang mahal na mahal kita. Hindi mo ako lolokohin? Sabi nila, kapag malapit na ikasal, doon nagloloko ang lalaki. Promise, hindi kita lulukuhin. Hindi totoo yung mga pamahiin na ganyan. Siguro yung ibang lalaki na miserable ang buhay, sinasayang yung babaeng mahal nila para sa mga babaeng para sa libog lang. Basta ako hindi ko yung gagawin. Kahit kasal na tayo, hindi kita lulukuhin. Sana totoo yung sinasabi mo. Dahil sa oras na malaman kong niloloko mo ko, hindi ako magdadalawang isip na hiwalayan ka. Wala akong pakialam sa ilang taon na nating pagsasama at sa mga nagastos natin para sa kasal. Dahil hindi ako nagbibigay ng second chance sa mga taong manloloko. Dahil ang panloloko, hindi yun pagkakamali. Choice yun. Pinili. May pagbabanta sa mga salitang sinabi ni Marjorie. Malambing man siya sa pagyakap sa nobyo, ramdam ni Noel na may hinala na ito sa kanya. Alam din ito na kapag sinabi ni Marjorie, yun ang ginagawa niya. Sa paglipas ng mga araw, napagtanto na ni Noel na gusto na niyang itigil ang pakikipagrelasyon kay Badet pero hindi niya kinakaya. Sa halip na pag-usapan nilang tapusin na, nauuwi lang sila lalo sa matinding pagkakasala. Alam mo, galingan mo lang magpaliwanag kapag nahuli ka. Iyakan mo lang. Sabihin mo na hindi mo kayang mabuhay na wala siya. Kasi siya yung pangarap mo. Tapos mangako ka lang na magbabago ka. Ligawan mo ulit siya. Tapos pakita mo na wala na talagang ibang babae. Ganun lang ba? Basic lang yun. Lahat naman nadadaan sa pagpapaawa. Lalo na kay Ate Marge. Sa sobrang bait ba naman nun? Hina mo naman kasi. Kalalaking tao mo, hindi ka marunong manloko. Makapagsalita ka dyan. Akala mo hindi ka niloko ng ex mo. Ako? Maloloko ng mga lalaki? Baka kamo ako ang nagloko. Ah, ikaw pala. Bakit kumakaiyak ka nun? Akala mo naman aping-api ka. Nagpapaawa nga ako, di ba? Malamang kwento ko to, kaya ako ang bida. Kaya ko maging manloloko sa sino mang niloko ako. Magaling akong umiyak, kaya madali akong paniwalaan. Ganun lang yun. Kaya yun ang aralin mo. Para kung sakali man na mahuli tayo ni Ate Marge, hindi ka niya basta iiwan. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo sa lahat. Kasi masarap kapag ganito. Mas masarap nga ang may asawa at may karelasyon. Ang saya kaya nung magtatago kayo kasi todo effort ang lalaki para lang hindi mahuli. Tapos kapag nahuli naman, pagalingan na lang magpalusot. Ayoko rin namang malayo sa'yo. Mahal na nga kita eh. Ang gwapo mo kasi. Ang bango. Ang sarap. Tapos maalaga ka rin. Kaya kung magiging kabit man ako, sige, okay lang sa akin. Basta wag ka lang mawala. Kung mahuhuli ka ni Ate Marge, pwede naman tayong magpahinga. Tapos, galingan mo sa sunod. Manipulahin at i-gaslight mo lang yun, tapos na agad. Sabay guilt trip mo pa, wala na. Iikot na ulit ang mundo nun sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ang daming tinuturo ni Badet sa binata dahil alam niya na pwedeng sa mga susunod ay mahuhuli na ang kalokohan na ginagawa nila. Isang gabi, habang mag-isa si Marjorie sa loob ng kwarto, nagtingin siya ng mga litrato nila ng nobyo nung nasa ibang bansa sila. Nais niyang mag-upload ng mga litrato nila para sa kaarawan ng nobyo. Habang nagtitingin siya, napansin niya ang isang video na naisama sa ipinadala sa kanya ni Noel. Nang mapanood niya yun, doon na unti-unting gumuho ang mundo niya. Kuha yun ng pagtataksil ng dalawa sa kanya. Video ng pagtatalik ni Noel at ni Badet. Nanginginig ang kalamnan ni Marjorie habang nakikita niyang sarap na sarap ang dalawa. Tama ang hinala niya. Nakikita na mismo niya ang kababuyan na ginagawa ng dalawa kapag hindi niya ito kasama. Galit na galit siya. Gusto niyang makapanakit
para lang maibuhos lahat ng galit sa dibdib niya. Ngunit mas pinili niyang kumalma dahil ayaw niyang malaman ng dalawa na alam na niya ang ginagawa nila. Gusto niyang makipagsabayan ng paglalaro sa dalawang manloloko. Pinipilit ni Marjorie na kumalma sa tuwing nakikita niya ang dalawa. Happy birthday, babe! Wow, salamat mahal ko. Hindi ko in-expect na may pa-surprise ka sa akin dito sa bahay. Kaya nga half day lang ako sa work, di ba? Nagpatulong ako kay Badet na mag-ayos dito. May isa pa akong surprise sa'yo, pero mamaya na yun sa kwarto. Ate, may bata dito oh. Pinaparinig pa talaga sa akin. Oo nga pala, happy birthday Kuya Noel. Sana masaya ka ngayong birthday mo. Salamat din, Badet. Tara na, kain na tayo. Ano ba tong niluto mo, babe? Wow, ang paborito kong bopis. Ang sarap. Thank you, babe. I love you. I love you too, babe. Kain na tayo. O ikaw din, Badet. Tara na. Huwag ka na dyan mag-diet, no? Sexy ka naman na. Lahat ng ipinapakita ni Marjorie ay pagpapanggap lang. Kahit na may pandidiri na siya sa tuwing hahawakan siya ni Noel. Maging ang pinapakita ni Badet na para siyang isang inosenteng bata. Simula nang mapanood ni Marjorie ang malaswa nilang video, nahubara na rin ng maskara ang dalawa. Pinapanood ng dalaga kung paano sarap na sarap ang dalawa sa kinakain nilang niluto niya. Nakatitig lang siya sa pagkain na tila ba may ginawa siya roon. Ang sarap ate. Kaya pala ayaw mong ipatikim to sa akin kanina nung niluluto mo. Grabe. Ito yung paborito ko talaga na niluluto niya. Lahat naman ng luto ng Ate Marge mo masarap. Ito lang talaga yung the best. Enjoy lang. Niluto ko talaga yan para sa inyong dalawa. May special na sangkap pa nga yan eh. Ano bang sangkap niyan ate? Basta, espesyal yon para sa mga kagaya ninyong dalawa. Ano pa ba? Pagmamahal! Nang kinagabihan na yon, nanatili si Noel sa bahay ng nobya. Nasa loob sila ng kwartong dalawa at may nangyari sa kanila. Noong una, ayaw na ni Marjorie dahil sa bawat romansa sa kanya ni Noel, naaalala niya kung paano rin nito romansahin si Badet. Nakakaramdam siya ng pandidiri sa tuwing magtatama ang mga labi nila, pero pinanindigan niya ang isa sa paghihiganti niya. Mas ginalingan niya kaysa sa mga dati nilang pagtatalik na dalawa. Nabigla si Noel dahil naging mas agresibo siya, pero dinahilan niya na ganado lang talaga siya. Wala ring pakialam si Marjorie kung maririnig ni Badet ang halinghinga nila dahil mas lalo niyang nilalakasan. Sinasadya niya ang lahat. Grabe. Wow, di ko akalain na may tinatago ka palang pagkahalimaw, babe. Ibang klaseng birthday ang meron ako ngayon. Sana ganito palagi. Minsan kasi pagod ako kaya walang ganyan. Hindi ko naman kasi alam na ganyan pala ang gusto mo. Sige, sa susunod mas magaling pa dyan. Kahit ano naman, basta ikaw. Wala naman yan sa galing eh. Basta may pagmamahal. Mas masarap pa rin kapag mahal mo ang kasama mo. Nakipagsabayan si Marjorie sa pambobola ng nobyo. Ilang linggo pa ang lumipas, hinahayaan niyang maging madali para sa dalawa ang panloloko nila. Sa ganoong paraan, mas magiging madali para kay Marjorie na maisakatuparan ang plano niya. Isang araw, nakiusap siya sa kanyang nobyo na samahan na lang muna si Badet sa bahay niya dahil may kailangan siyang asikasuhing mahalagang bagay. Natuwa naman si Noel sa naging balita na yon na kahit hindi niya ipahalata, ramdam ni Marjorie. Naging malaya sina Noel at Badet para gawin ang kasalanan nila. Sana wag na munang umuwi si Ate Marge para mas matagal tayong magkasamang dalawa. Bukas daw siya ng hapon uuwi. Tapos wala akong trabaho bukas. Kahit buong maghapon tayo. Doon naman tayo sa kwarto niya. Hindi pa natin to nagagawa dun eh. Lumipat sila ng kwarto.
nasa ibabaw ng binata si Badet at sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, nakaramdam ng kakaiba sa kanyang sikmura si Badet. Hindi na niya napigilan ang sarili niyang maisuka yon sa mukha mismo ni Noel. Dahil sa nangyari, agad siyang naitulak nito. Ano ba yan? Bakit sa mukha ko pa mo isinuka? Baho naman sobra. Ano yan? Bakit may alupian na lumalabas sa suka mo? Hindi ko alam. Anong nangyayari sa akin? Ang sakit ng sikmura ko. Hindi ko mapigilang masuka. Nang makita ni Noel ang kulay itim na suka ni Badet na sinasamahan pa ng mga buhay na insekto, hindi niya rin napigilan ang sarili na sumuka. Pero ang sa kanya naman ay bubog, kaya may kasamang dugo ang pagsuka niya. Diyos ko, ano ba to? Bakit may bubog naman ang suka ko? Ang sakit sa lalamunan, parang nasusugat. Nagpapalitan sila ng pagsuka, hindi nila magawang pigilan yon. Dahil silang dalawa lang ang nasa loob ng bahay, wala silang mahingian ng tulong. Agad na tinawagan ni Noel ang nobya para sabihin na may kakaibang nangyayari sa kanila ni Badet at kailangan nila ng tulong niya. Bilisan mo magbihis, baka biglang dumating si Marjorie. Bakit kasi tinawag mo pa? Sana nagpunta na muna tayo sa ospital. Kailangan natin ng kasama dahil baka maaksidente pa tayo sa daan. Kalmadong dumating si Marjorie. Naabutan niya ang dalawa sa sala kung saan halatang may nararamdaman sila. Ipinaliwanag ni Noel ang nangyari kaya agad din naman silang nagtungo sa ospital. Pero pagdating nila doon, normal na pagsuka lang naman ang nararanasan nila. Walang bahid ng kahit na ano, di katulad nung nandun sila sa kwarto. Nagmumukha silang baliw sa kapapaliwanag. Wala rin namang naniniwala sa kanila. Totoo, nakita ko talaga na may lumabas na bubog sa suka ko. Tapos si Badet, may buhay na alupihan. Ang dami pang insekto na kakaiba. Nakainom ba kayong dalawa? Totoo ang sinasabi ni Kuya Noel, ate. Ako nga ang unang nasuka eh. Nasukahan ko pa siya sa mukha. Nakita ko yung suka sa kwarto at sa kama. Paano mo siya nasukahan sa mukha? Nakapatong ka ba sa kanya? Hindi yung ganun, babe. Natutulog kasi ako tapos ginising niya ako dahil masama ang pakiramdam niya. Tapos bigla na lang siyang nasuka. Hindi ko alam ano ba tong nangyayari sa akin. Baka mamaya may nabubuhay na insekto sa katawan ko, ate. Natatakot ako. Hindi ko alam paano ko uuwi nito sa probinsya. Sasamahan ko na lang muna kayong dalawa. Bukas, ako nang kukuha ng result sa hospital. Magpahinga kayo. Baka kung ano-ano iniisip nyo Kaya kung ano-anong nakikita ninyo. Wala namang kahit na maliit na insekto sa suka mo kanina, Badet. Baka sira na yung nakain mo, kaya sumama ang tiyan mo. May palihim ng ngiting sumilay sa labi ni Marjorie. Unti-unti na rin niyang nabibigyan ng leksyon ang dalawang manloloko. Gusto na lang niyang makita mismo ng sarili niyang mga mata kung paano sila magdurusa. Pagka-uwi sa bahay, agad na pumasok sa kwarto si Badet habang si Noel nakaupo lang sa sofa. Pareha silang pagod ang katawan at nanghihina. Ilang sandali pa, bago magluto ng pagkain si Marjorie, lumabas si Badet at nasuka siya sa harapan ng pinsan. Napaluhod pa siya dahil mas maraming insekto ang lumabas sa bibig niya. Kasunod naman niya ay si Noel na may mas malaking bubog naman. Nasugat pa ang labi nito at nagdugo. Ito yung sinasabi ko sa'yo, ate. Tulungan mo kami. Dalhin mo na ulit kami sa ospital. Ang sakit ng nararamdaman ko. Parang napunit pa ang bituka ko. Ate, tulungan mo kami. Ayoko ng ganito. Nakakadiri na. Baka may nabubuhay na insekto sa katawan ko. Ano? Masaya ba? Dalawa kayo nakakaranas niyan. Ayaw niyo yun? Matapos yung magpakasaya sa panloloko sa akin, sabay naman na kayong mapaparusahan? Ano bang sinasabi mo, babe?
Ganyan talaga ang gawain ng mga manloloko, ano? Palagi na lang walang ginagawang kasalanan o masama. Huwag niyo na itanggi. Napanood ko ang sex video niyo. Ayos nga eh. Daig niyo pa yung mga porn star. Galing! Ang dami ko natutunang posisyon ha. Pero alam niyo, anong mas gusto kong posisyon na ginawa ninyo? Yan mismo. Ang pagluhod sa harapan ko habang nahihirapan kayo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sino namang mapanira ang nagpadala sa inyan? Ang daming pwedeng gawin ngayon ng AI ha. Pwede nang palitan ng mukha ng tao. Wow, ibang klase. Ang galing mo na sa ganyang palusot ha. Tinuruan ka na ba ng walang hiyang baldadong to ha? Hindi niyo ako mapapaikot sa mga kamay ninyo. Matagal ko na itong alam pero tahimik lang akong gumagante. Hindi ko ito palalampasin. Gusto kong makita na nagdurusa kayong dalawa. Tutal, tapos na kayo magpakasaya. Ngayon, damahin niyo naman yung galit ko. Ate, maawa ka na. Wala naman kaming ginagawang masama ni Kuya Noel. Isang pagkakamali lang yun dahil sobrang lungkot ko. Hindi ko siya aagawin sa'yo. Isa lang naman ang nakita mo. Kung totoo mang may nakita ka. Yun lang yun. Hindi naman na naulit. Kung hindi din naman talaga makapal ang mukha mo, tinanggap kita sa bahay ko dahil nag-alala ako sa kalagayan mo. Pero anong ginawa mo? Nilandi mo si Noel. Alam ko na kung bakit mo ginapang ang boyfriend ko. Hindi ka kasi makalakad ng maayos. Hindi kasi pantay ang paa mo eh. Buti pa yung alupihan ano? Maraming paa. Tapos pantay-pantay pa. Hindi gaya mo. Ganyan pala ang ugali mo. PWD ako. Pero kung makalait ka sa mga gaya ko, sobra na. Palibhasa wala kang kapansanan eh. Tanga ka pala eh. Nilait ko ba lahat ng may kapansanan? Ikaw lang ang nilait ko kasi malandi ka. Idadamay mo pa pagiging PWD mo? Mandadamay ka pa ng ibang tao sa kalandian mo. Ikaw palang may gawa nito sa amin. Wala ka man lang konsensya. Baka totoo nga ang sabi ni nanay na mambabarang ang pamilya nyo. Ngayon, alam kong yun na nga ang ginagawa mo. Sa oras na maging maayos ako, lahat to babalik sa'yo. Lahat ng kasamaan mo. Ako pa pala, ha? Ang dapat na makonsensya ngayon? Ako na nga ang ginawa ninyo ng kasalanan. Ako pang makakarma? Baka totoo rin ang sinabi ng nanay ko na kaya ayaw ka sa probinsya kasi kung sino-sinong lalaki may asawa na lang ang pinapatos mo. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit pati ang nanay mo ayaw na sa'yo. Gapangin mo rin ba naman pati yung bago niyang asawa eh? Ewan ko na lang kung hindi ka pagtabuyan talaga. Nakakapit na pala sa'yo ang kalandian mo na yan. Naaawa-awa pa ako sa pag-iyak-iyak mo. Nagsasabi ka pa na magpapakamatay ka dahil niloko ka ng ex mo. Tapos malaman ko, ikaw pala yung kabit. Kalmado lang ako magsalita, pero galit na galit ako sa mga pinaggagawa ninyong kahayupan. Babe, sorry. Patawarin mo na ako, please. Hindi ko na uulitin. Pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Isang beses lang naman to nangyari. Isang beses lang kita niloko. Isang beses na pagkakamali lang to. Pwede pala yung ganun? Basta isang beses lang ginawa? Isang beses na pagkakamali? Sa pinsan ko pa talaga? Binaboy niyo na ako. Binaboy niyo pa tong bahay ko. Sinabi ko na sa'yo, Noel, hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga lalaking manloloko. Wala akong pakialam sa 10 taon nating pagsasama. Dahil sana, bago mo ako lokohin, inisip mo muna ang mga masasayang. Ngayon ka pa iiyak at hihingi ng tawad? Kung hindi ko pa kayo nahuli, ha? Hindi ka naman makukonsensya eh. O ayan, hinahayaan ko na kayo na magsamang dalawa. Hindi nyo na kailangan magtago. Pero sabay din kayong pagdurusahan ang ginawa ninyo sa akin. Hindi ako magpapatawad. Hanggang kamatayan tong galit ko sa inyo. Kung paanong bawat minuto akong pinapatay kapag naaalala kong kataksilan ninyo.
Ganoon din bawat minuto niyong mararamdaman na para kayong pinapatay sa sakit ng paghihiganti ko. Ilang beses na nagmakaawa kay Marjorie ang dalawa pero wala siyang pinakinggan sa kanila. Para bang namanhid na talaga ang buong pagkatao niya para hindi na makaramdam ng awa. Ganon ang sakit na idinulot sa kanya ng dalawa. Nagbago na siya. Wala na ang dating Marjorie na mabait at mapagpatawad. Ilang araw ang lumipas, nasa bahay lang sila palagi. Nag-resign na si Marjorie sa trabaho habang si Noel naman ay hindi makapasok dahil palagi siyang nagsusuka. Si Badet naman patuloy na naghahanap ng taong tutulong sa kanya pero wala siyang malapitan. Hindi lahat ng kaanak nila ay kasing bait ni Marjorie. Maging ang pamilya niya ay itinakwil na siya dahil na rin sa ginawa niyang pang-aakit sa bagong asawa ng kanyang ina. Ibinalita rin ni Marjorie sa mga kaanak nila ang ginawa ni Badet, kaya lahat sila natatakot na magpatuloy ng ahas. Oh, hanggang sa susunod na linggo na lang tayo magsasama-sama rito ha. Humanap ka na ng kalye na tutuluyan mong malandi ka. Dahil ipauupa ko na sa iba itong bahay ko. At ikaw namang manloloko ka? Umuwi ka na sa bahay mo? Pwede pala kayo magsama dong dalawa. Total, bagay naman kayo. Hindi ka pa ba masaya sa nakikita mo? Hirap na kami rito. Kahit kumain, hindi na namin magawa. Hindi ka talaga makakakain. Masisikmura mo ba na kainin ang niluto ko? Malulunok mo ba na yung ipakakain ko sa inyo galing sa sarili kong pera? Baka akala mo obligasyon kita. Lumalabas na ang tunay mong kulay. Okay lang. Ano namang paki ko? Sarap nyo ang panoorin kapag nahihirapan kayong ilabas sa bibig ninyo yung mga kakaibang bagay. Medyo nakakainis nga lang eh. Dami kong lilinising insekto. Daming ipis eh. Takot pa naman ako sa ipis. Tapos kadiri kasi nilalabas ang bibig mo. Okay lang. Marumi din naman yan. Nakahanap na ako ng albularyo na lalaban sa kasamaan mong demonyo ka. Ang mga babaeng mahinhin na gaya mo talaga ang nasa loob ang kulo eh. Wala kang awa. Hindi naman kasi nakakaawa mga malalanding babae at mga agaw na gaya mo. Yung mga katulad mo ang kanser sa lipunang ito. Mapanira ng relasyon, mapanira ng pamilya. Walang dapat na maawa sa gaya mo. Tama lang yan. At kung makikita rin lang naman ng mga babaeng inagawan mo ang nangyayari sa'yo ngayon, baka makulangan pa sila. Yung mga babaeng pinaiyak mo gabi-gabi dahil proud kabit ka. Baka magpasalamat pa sila sa akin dahil ipinaghiganti ko sila. Hindi ko kasalanan na ginusto ko ng mga asawa nila. Pinili ako ni Noel dahil mas higit ako sa'yo. Pinili ka kasi nilandi mo. Oo, may kasalanan din ng hayop na yan. Pero may kasalanan ka rin bilang babae. Paano mo na-attempt na magpaawa samantalang noong ginagawa niyo yun, hindi kayo nakaramdam ng awa sa akin? Hindi niyo iniisip kung anong magiging epekto nun sa akin? Mabait naman ako ha. Natigil lang yon dahil sa sakit. Kung alam niyo lang, mas higit na nararamdaman ninyong nararamdaman ko ngayon. Kung tutuusin, pwede na sanang kamatayan na lang diretsong mangyari sa inyo. Pero ayoko. Dahil walang saysay kung ililibing kaagad kayo. Mas maganda kung araw-araw kayo magmamakaawa sa kamatayan ninyo. Pabigat ng pabigat ang dibdib ni Marjorie. Kahit na nakikita niya ang paghihirap ng dalawa, hindi siya nasisiyahan. Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbabago sa nangyayari sa dalawa. Palagi niyang naririnig na umiiyak sila, nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Pero bingi na siya. Ubus na. Pinapaalis na rin niya si Noel, pero ang binata ang nagpupumilit sa sarili niya. Mabilis ding bumagsak ang katawan ng dalawa dahil hindi na sila nakakakain ng maayos at hindi rin natitigil ang pagsusuka nila. Babe, maawa ka na. Patawarin mo na kami.
Pangako ko sa'yo na ito na ang huling beses na lulukuhin kita. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ang sakit na. Ang hirap na. Ito na talaga ang huling beses dahil tapos na tayo. Nasabi ko na rin sa mga magulang mo na hiwalay na tayo. Tinapos ko ang ugnayan ko sa kanila ng maayos. Lalo at wala namang silang nagawang masama sa akin eh. Kaya gusto ko magpaalam sa kanila. Wala na tayong pag-asa, Noel. Hindi na maaayos itong relasyon natin. Babe, hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal kita. Hindi na ako makakahanap ng iba pang gaya mo. Please, hayaan mo akong patunayan sa'yo na magbabago ako. Kung iiwan mo ako, patayin mo na lang ako. Nung masaya ka bang umuungol habang nakapatong sa kanya? Yan ba ang naisip mo? Mahal mo ko, pero sinaktan mo ko? Anong pagmamahala meron ka? Ano, deserve ko ba na ganituhin? Maayos tayo eh. Oo, may mga pagkukulang ako bilang girlfriend mo. Pero hindi sana umabot sa puntong kailangan mo akong gaguhin. 10 taon yun, Noel. Nung araw na naisipan mo magkamali, yun na rin ang araw na tinigilan mo kong mahalin. Alam mo ba kung anong mga tanong ang paulit-ulit na nasa utak ko? Ha? Naging masaya ka ba sa akin? Mahirap ba akong mahalin? Ganyan lang ba ako kadaling lokohin? Alam mo yung pinagdaanan ko noon. Alam mo kung gaano ako kagalit sa mga manloloko pero ginawa mo ulit sa akin eh. Mas masakit. Mas masahol ka. Alam kong mali ako, inaamin ko yun. Natukso ko. Nagpadala ako sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Ikaw lang yung babaeng nakikita kong mamahalin ko ng walang hanggan. Please babe, hindi ko kaya. Please, patawarin mo ako. Kahit buong araw ako lumuhod sa harapan mo, gagawin ko. Basta bigyan mo ako na isa pang pagkakataon para ayusin ang mga kasalanang nagawa ko sa'yo. Siguro sa pagpapatawad, maglalaan pa ako ng mahabang panahon. Galit na galit ako eh. Hindi to basta mawawala. Para akong binabangungot ng gising. Pero sa pagbibigay ng chance, wala na. Hindi na yun mangyayari kahit na kailan. Hindi ko kailangan na lumuhod ka pa. Ayoko na. Kasi kung magkakabalikan tayo, hindi na maaalis sa utak ko na uulitin mo lang ulit ang ginawa mo. Magkakagulo na tayo palagi. Hindi na mawawala ang pagdududa sa akin. Please, babe. Pangako, wala nang ibang babae ang mamamagitan sa ating dalawa. Itatrato na kita ng mas tama ngayon. Hindi mo naman ako tranato ng mali. Sobra-sobra pa nga ang ginagawa mo eh. Sa sobrang pagtrato mo nga sa akin ng tama, hindi ko napansin may ibang babae na pala. Doon ko lang rin napagtanto na kahit pala anong pagmamahal ang ibigay at iparamdam mo sa akin, kung gugustuhin mo magkaroon ng ibang babae, gagawin mo talaga. Isang pagdududa na nga lang eh. Tumama pa. Sorry, pero tapos na talaga tayo. Ikumusta mo na lang ako sa mga magulang mo. Mamimiss ko sila dahil sobrang bait ng pamilya mo sa akin. Hindi ko na sila ulit makikita kung paanong hindi na ulit tayo magkikita pagkatapos nito. Doon lang unang beses na pumatak ang luha ni Marjorie. Hindi na niya naitago ang emosyon niya. Ang dami niyang panghihinayang sa relasyon nilang nasira. Hindi lang sa mga pangarap nilang binuo, hindi lang sa nakaraan nilang pinagsamahan, kundi pati na rin sa pamilyang nakasanayan na niya ng mahabang panahon. Pero wala na siyang balak pang ayusin ang anumang meron sila ni Noel. Gusto na lang niyang ayusin ang buhay niya. Dumating ang araw na sinundo ng kapatid ni Noel ang binata sa bahay ni Marjorie. Ilang beses itong humingi ng tawad sa ginawa ng kapatid niya at sinabi nito na alam niya ang ginagawa ni Marjorie sa dalawa. Pero hindi na nila yon pinakialaman.
Nakiusap na lang siya na kung darating man ang araw na magpapatawad siya, sana mawala na rin ang paghihirap ng kapatid niya. Matapos nun, pinalayas ni Marjorie si Badet. Iniwan niya to sa labas ng bahay kasama ang mga damit nito. Yun na rin kasi ang araw na aalis si Marjorie. Hindi pa siya nakakahanap ng taong uupa sa dati niyang bahay. Matigas talaga ang puso mo. Hindi ka na talaga naawa. Hintayin mo na lang na magpatawad ako. Pero hindi ko pipilitin to. Dahil ayokong ako naman ang mahirapan. Mahabang panahong paghilom to. Sana sa susunod, matuto ka sa buhay. Dahil lahat ng kasalanan at pagtataksil, may kapalit. Ako na lang ang nag-iisang tao na may pakialam sa'yo. Sinayang mo pa. Hindi ako habang buhay na mabait. Yun ang huling salita na binitawan ni Marjorie bago siya tuluyang nagpakalayo-layo. Nanuluyan siya sa isang bahay na inupahan niya. Doon niya sinamsam ang sariling sakit. Ang mga luhang pilit niyang itinago, lahat yon nailabas niya. Gusto niyang mapag-isa lang dahil ayaw niyang magmukhang mahina sa kahit na sino. Inabot siya ng 1 buwang nakakulong sa loob ng bahay niya. 1 buwan ng pag-iyak at proseso ng pagbabalik sa sarili niya. Hanggang sa isang araw, tinawagan niya ang ina para magpatulong kung paano niya babawasan ang parusa ng barang kina Noel at Badet. Noong una, hindi sumang-ayon ang kanyang ina na gawin yun, pero sinabi niya na gusto niyang hayaan na lang ang dalawa na magkaroon ng sarili nilang buhay. Ang ina ni Marjorie ang nagsagawa ng ritual, kaya malakas yun na hindi kinakaya ng mga albularyong nakakalaban niya. Opo, ma. Para kasing ang bigat din sa dibdib eh. Gusto ko na rin po kasing ayusin ang buhay ko. Tama na itong pagmumukmuk ko. Ikaw na lang po ang bahala sa kanila. Basta, alisin niyo na po yung mga isinusuka nila. Nakakaawa rin kasi eh. Kahit na hindi sila naawa sa akin noong sinaktan nila ako. Hindi na inalam ni Marjorie ang ipinalit na parusa ng kanyang ina. Pero sinabi sa kanya nito na may bitbit silang pasakit sa buhay nila na hindi basta mawawala. Hanggat nabubuhay sila, pagdurusahan nila ang ganti niya. Nakahanap ng bagong trabaho si Marjorie sa ibang bansa. Hindi na niya binitawan ang magandang oportunidad na yon dahil pakiramdam niya doon siya tuluyang maghihilom. May galit pa ring naiiwan sa kanya, pero alam niyang isa yon sa proseso para sa tuluyan niyang pagtanggap sa anumang nangyari sa kanyang nakaraan. Nahihirapan siya na wala si Noel dahil 10 taon ng buhay niya, kasama niya ang dating kasintahan. May mga gabi na dinadalaw siya ng lungkot at pag-iisa, pero sa pagtatag ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, hindi niya hinayaan ang bulong ng nakaraan na magdikta sa kanya para balikan ang taong nagdala sa kanya sa pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Ilang taon din ang lumipas, walang naging balita si Marjorie sa kanyang dating kasintahan. Hindi na rin naman siya nito makikita at mahahanap dahil maging ang pamilya niya hindi sinasabi kay Noel kung nasaan siya. Wala rin namang ikinukwento ang kanyang ina tungkol sa dating kasintahan. Nabalitaan lang niya na nagmakaawa si Noel sa kanyang ina dahil gusto siya nitong makita at makausap. May narinig na balita si Marjorie tungkol sa pinsan niya. May balita na nawawala raw ito. Pero ang isa sa nakakalungkot, kahit na ganon, walang pakialam ang magulang niya sa kanya kahit ang mga kapatid nito. May kahihiyan din daw kasing lumabas sa bayan nila na may malaswang litrato si Badet kasama ang kilalang tao sa kanila. Dahil doon, kinahiya na rin siya ng mga kamag-anak niya. Yun lang ang balitang nakaabot kay Marjorie. Matapos noon ay nagpatuloy na siyang abutin ang mga bago niyang pangarap. May mga nagkakagusto naman sa kanya pero ayaw niya pa ulit sumubok ng bagong pag-ibig.
Ang gusto niya ay tuluyang maghilom ang malalim na sugat ng kanyang nakaraan. Siya ang magiging responsable ng paggaling niya. Para kung sakali man na magmahal ulit siya, wala siyang ibang masasaktan. Sarili niya muna ang higit na mahalaga para sa kanya. Tuluyan na rin naman niyang tinalikuran ang multo ng kanyang mga alaala. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Izuku Midoriya, Raquel Shibata, Ruby Vlog ng Tapas Capis, Elidia Alba, Ryan Alba at Mama Loretta Bobes, Aimee Turtoga, Matt Sarol, Lydia Lopez, Filipina Palsario, Arian Gay Leonora, Sydney Crosswind, Wilma Leses, Echano Lena, Hana Maylin Sesgundo, Jeneline Pajarito at sa buong Pajarito family. Shout out din kina Karen Salut, Hazel Fiesta, Maria Lee Nakagawa, Pamela Allen, Martina Angdasan, Mary Jane Lozano. Congratulations din sa kanyang anak na si Andrea Novi Lozano na nagtapos ng tourism noong July 29. Noriel Pascual, Red 925, June Soriano, Lailani Pimentel, Lita Alipio, Catherine Alipio, Roselyn Mangilin, Leonisa Cobo, Arialin Notarte, Mary Jenny Rea Batiduan, Ami Yong, Jenilyn Jacobe, Azenar Noriv at sa Azenar Goodies, Daisy Dulatre, Abby Sugama, Mergy Jade Aroza, Lance MBB, Rubelin Eneria, Runalyn Eneria at sa buong Eneria family, Lerma Bo, Chef M. Shout out daw kina Ate Minda, Ate Ne, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicraft ng Laguna. Happy birthday kay Kuya Jimmy Bong Garcia sa August 2 mula sa kanyang mahal na ina na si Aurora Garcia ng Kabulusan, Paki, Laguna. Hi sa inyo, Annaliza Puaso, Catalea Soto, Roy Lacandalo, Gemma Jane Gaugano, Rica Tataan, Rachel Whitney, Sheren Solero Masagka, Rose Masayon, Dayan Maravilla, Sherlyn Joseco, Jonah Condua, Hasmin Reyes, Happy Pop. Salamat sa pakikinig, Maria Luisa Chavaria, Basan Tamila, Filipina Palsario, Mel Santarita, Christian Gonhoran, Candida De Balucos, Elidia Bobes at shoutout daw kina Ryan Alba, Loretta Bobes at Elidia Alba, Kimpoy Feliciano, Matt Sarol, Madel Mergal, Gina Monesterial, Nashti 28, Francesca Liana, Keshalyn Mata, Asodisen Serila, Febe Rañada, Richel Ann, Luri Ann Vitalicio, Giovanni Divina Gracia. Hi kina Grace Doris Riano, Yaquin, Mirna Alfaro, Gina Veldad, Janice La Chica, Sydney Crosswind, Lynette Reparado, Celestina Sigua, Angeline Galo, Will Lane Elicano, Carmela Landayan, Marie Peralta, Larny Azurin, Nico Libranda. Shout out sa inyo, Inda Perez, Pamela Agasang, Annaliza Puaso, Rica Tataan, Hana Maylin Sesgundo, Sheren Solero Masagka, Mayla Lanon, Rode May Panaligan, at sa Malipaunon family, Librado family, Panaligan family at Hilado family. Mark Chawi Cabalud, Florence Hervasio, Perlin Nicor, Francisco Neng at sa kanyang asawa na si Jeremy Saranillo Francisco ng Madina, Saudi Arabia.
Verheaven at kay Jane Manheaven ng Singapore. Hi kina Fatima Perez at kina Milagrito Absalom, Francisco at Fatima Falcatan Perez from Palawan, Anha Rose Ayeras, Elizabeth Dunca, Jonalyn Barameda, Ivy Pastolero, Ray Galedo at sa Galedo family ng Cabuyao, Laguna, Leonora Consensino, Sham Nisrin Raif Vlogs, Veronica Caspillo, Marifeta Mor, at kay May Olero. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.